sarado ang pintuan. Yung inhibition, sir. May mga nananawagan ng mag-self-inhibit sila. Sino? Senator Amy, Sino Senator nanawagan? Robin, ACT Teachers Party List halimbawa, sir. Kasi Pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila eh. kailangan i-publish pa nila yung certification or pwedeng isend lang nila sa inyo, tas okay na yun? Oo nga pala, good mood ako ngayon. Hindi ko na sasabihin tulad ng sinabi ko. Lahat ng komunikasyon ngayon sa pagitan ng prosecution at ng nasasakdal ay sa pamamagitan na ng pleadings. So kailangan isumite nila yan sa korte sa pamamagitan ng pleading. Yun ay dokumentong legal yun na naayon sa rules of court. So kung resolution man yon ng Kamara, kailangan nilang i-attach yon sa isang pleading na ang tawag ay compliance kaugnay sa order ng impeachment court. Yes. Yung compliance. So, kailan dapat yung compliance ng case rep? Kasi yung sa number 2 dun sa order, hindi pa nila po yung makakomply. Totoo naman yun at parang hindi naman namin alam yun. Kaya nga nakalagay doon, di ba? Compliance kaugnay sa pagsunod sa 1-year ban. Yan ay kailangan isumite ng 19th Congress. At compliance kaugnay sa desidido pa ba silang ituloy ito sa panibagong Kongreso dahil hindi nga pwedeng i-bind ng 19th Congress, 19th House, ang 20th House. So yun, dapat ibigay naman ng 20th Congress. Klaro at maliwanag yun. Pero dun sa order, sir, wala nakalagay na timeline. Nakalagay 20th Congress. No, I mean, sir, yung sa order number 1, so dapat may sagot, may compliance sila doon sa number 1 doon sa order. Pwede nilang paghiwalayan na isumite yun, pwede rin nilang sabay isumite yun sa kasabay na ng 20th Congress. SP yung attestation, yung attestation hanggang June 30 lang? Alin? Yung attestation hanggang June 30 kasi 19 Congress? Hindi. Ang sasagot ng compliance sa 1-year ban ay 19th Congress. Siyempre, sila gumawa niyan eh. Hanggang June 30 lamang nila pwedeng i-file yon dahil wala silang authority na i-file na yon pagkatapos ng June 30. Pero wala naman deadline, so kung hindi man nila i-file yon, pwedeng i-file yung attestation na yon sa 20th Congress. Wala naman deadline yun eh. Pero paano ko pa SP yung 19 ang dapat sumagot ng Sana. Pero paano ko yung 20th Congress magbago ng isip at sabihin yung pinasang resolusyon ng 19th na compliance sa 1-year ban ay hindi pala compliant? So, may posibilidad na 20th Congress din ang sumagot doon kung ninanais nila. Ayokong pangunahan yung 20th House of Representatives. So walang problema SP kung hindi umabot hanggang June 30 yung attestation? Wala, dahil wala rin namang mangyayari dahil aantayin din nga natin yung masagot yung summons at pagdating ng panahong yun na makapagsumite ng reply ang prosecutors ay 2 araw na lamang na iiwan bago mag-lapse yung authority ng prosecutors sa June 30. Sabi ni Congressman Arnan Panaligan, one of the congressman prosecutors, malabo daw yung order kaya hihingi sila ng clarification. Okay lang pero hindi siya pwede magsalita sa ngalan ng lahat hanggat wala kami natatanggap na pleading. Ulitin ko, alam kong political process ito, pero hindi na ito madadala sa mga interview, press release at saka social media post. Kung ano man ang ninanais ng Kamara, dapat sila magsalita in one voice, in unison, sa pamamagitan ng isang pleading na isasubmit sa impeachment court. Hindi pwedeng pa isa-isa silang sasagot at magpapa-interview na lamang at yun yung sasagutin namin pa isa-isa din. We will only answer, if at all, any formal communication submitted through a pleading by the House Prosecution Panel representing the House of Representatives. At mo, kahit yung tono ko, parang nice, di ba? So they not comply. So kung hindi sila mag-comply dun sa order, that's defiance. So anong pwedeng gawin ng Nasa sa kanila yon pero nakalagay sa isang verbal or oral order bago kami nag-adjourn ay magsischedule ang presiding officer, sino man yon, ng impeachment court sa 20th Congress kapag ka nakapag-comply na ang Kamara at sa panig naman nasakdal ang defendant or respondent dito sa kasong ito sa pamamagitan ng pagsumite ng answer doon sa summons. SP SP pag hindi sumagot, dahil korte kayo, Sino muna? ang Kamara po, or any of the parties, since court kayo, meron po bang option na ipakontempt nyo po? At kung ipapakontempt, paano po, buong Kamara ba yun? Kasama yan sa poder, sa power ng impeachment court dahil nga suppletorily applicable ang rules of court. Subalit, magkaiba. Sa parte ng nasasakdal, meron siyang option na hindi sumagot.
may procedure din kung sakasakaling gawin yon. Kung hindi siya sumagot, magpapatuloy ang pagdinig, mag-i-enter lamang ng plea of not guilty sa ngalan niya kung sakasakali dahil ang posisyon ng kanyang mga abogado itong mga nagdaang buwan ay aantayin daw nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kasong final nila. Hindi ko alam kung kailan ilalabas yun ng Korte. What about yung House SP Sa ko? panig ng Kamara, desisyon niya ng impeachment court pagdating ng 20th Congress kung may ipapataw na parusa, pero definitely pagpapaliwanagin muna sila kung bakit hindi sila nagsumite ng kanilang compliance. At saka, akala ko ba interesado silang gawin ito? So bakit hindi sila mag-comply? Kumbaga, papasa sa kamay nila kung bakit hindi ito matutuloy kung hindi sila mag-comply. Okay. So, sir, clarification. Walang trial, hindi kayo mag-resume hanggang walang compliance dun sa order. Yon ang oral order na binigay sa impeachment court in open court bago kami nag-adjourn. Pero siyempre, ulitin ko desisyon niya ng 20th Congress, 20th Senate. Ang posibleng magbago yung desisyon, posibleng pareho pa rin yung desisyon. Again, hindi namin pwedeng i-bind yung 20th Congress Senate kaugnay sa mga pagpapasyang ito. Sir, so kailangan pa bang humarap ni VP Sara? Sang-ayon sa aming rules, oo. Pero may karapatan siyang hindi humarap. Kung ayaw niya, magpapatuloy yung pagdinig kahit hindi siya humarap. SP, so hindi kayo magre-resume ng impeachment court if hindi ma-comply yung 1 and 2 sa pag-remand? Depende nga yun sa 20th Congress. Depende yun sa presiding officer ng 20th Congress. Halimbawa, sa aking pananaw, kung hindi magsumite ng sagot si VP Sara, kung hindi mag-comply ang Kamara, at some point in time, kailangan magpatawag ng pagdinig para pagpasahan at pagdesisyonan ng impeachment court yung non-compliance, hindi lamang ng Kamara, pero pati na rin ang sasakdal. Kung kailan gagawin yon, walang timetable o time period ang nakasaad sa rules namin. Sir, yung inhibition, sir, may mga nananawagan ng mag-self-inhibit sila. Sino? Senator Amy, Sino Senator nanawagan? Robin, ACT Teachers Party List halimbawa, sir. Kasi Pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ulitin ko ang sagot ko. Anumang panawagan o kahilingan ng sinumang biased na, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP Sara, hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila eh. At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ng inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mga batas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon nung impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court doon ay hindi yan pwedeng pagbotohan, ni hindi tinake up sa impeachment court dahil voluntary decision yan ng isang impeachment court judge. Ngayon, defense panel ang humiling nun dahil duda sila sa sinasabi daw nung panahong yon. Masyadong anti-corona daw yung posisyon ng senator judge. Para sa akin, yan din ang i-apply naming president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Unti-unti nyo naman ang nakikita yung mga nagsasalita. Hindi ba? Kung kaninong panig sila nakabilang, klaro na anti-Sara, for impeachment sila. Klaro din yung iba na for Sara at anti-impeachment sila. Ang boto na kailangan ay based dun sa number of seats or based sa 24. So kung maraming mag-inhibit kung sakali, maapektuhan yun. Hindi mangyayari yun sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan. Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair ng impeachment ni Chief Justice Corona na magsisilbing president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi pag-inhibit bilang impeachment judge. SP, Sir, good. yung bilang ng boto is based pa rin sa 24.
Hindi ko alam mo itong impeachment na to tulad nung dati, maraming pinanganak na matatalino at magaling kaugnay sa batas. Wala namang nakasulat sa batas niyan. Wala din namang nakasulat sa rules namin kaugnay sa computation na sinasuggest ng ilan sa mga ekspertong nagpapakilala ngayon kaugnay ng impeachment. SP, good afternoon. Ano? 24, halimbawa may mag-inhibit, pero 24 pa rin yung... Walang nakalagay sa rules. Wala ring basihan na sabihing mas mababa sa bilang na yon. Ulitin ko yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila, ano bang basihan? May batas ba silang sinasite? Provision man sa konstitusyon o sa rules namin? O may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, iisa lamang naman talaga masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sino man kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema, yon ang dapat nating lahat sundan. SP, good Yes. afternoon. Sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular. Sabi niya na yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanig ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang Kamara na sertipikahan dahil dapat manggaling yon sa kampo ng Vice President na siyang magki-question kung ito ay may paglabag dun sa one-year ban ng Constitution. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasyahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasaad doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yun. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinumang impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya'y dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado o ang Kamara man na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa one-year ban na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng impeachment court sa Kamara. Kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Nagpahayag din po ang grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung articles of impeachment. Yan ba yung parehong PhilConsa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pues, hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi na ayon sa batas, ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Ginagalang ko ang kanilang opinion, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon. Dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority na binigay ng konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Last na lang on my part, SP. Sabi din yung pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay mag-motion for inhibition. Ulitin ko. Voluntary ang pang-inhibit ng sinumang senator judge. That is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero, opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi ng kung sino man na nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment court.
na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side na kakampihan. Kung may mag-move from prosec or defense na ipa-inhibit kung sino mang senator judge, itatakel nyo po sa It will impeachment be, court? again, citing precedent, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? E di nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay, ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon, nung impeachment ni Chief Justice Corona. Itatakel ng ethics as a Senate Hindi ko body? sinasabing itatakal. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit, isa na lang. Paano po kapag sorry SB, paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang Alin? senator judge? Kitang-kita na yung kiling Sabi niya. nino, tatanungin kita, kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon nung pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Di ba? So, kayo naman, ang kino-quote nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, hindi naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal, ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman tong kulong, wala naman tong bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later, nakita yung two senator judges with VP Sara who is being accused? Hindi para sa akin na sabihin yon. Again, that is referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Kung may hihiling in open court nun, that will be addressed to them. May epekto din ba kapag kami nag-attend ng rally na impeach now? Babaliktarin ko it cuts both ways. Again, it always cuts both ways. Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Dapat pantay. Ngayon, ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ako sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig palagi yun. Yes, Nympha. Si Presidente daw po ay open to facilitating a dialogue between the Senate and the House dahil dun sa issue ng pag-remand ng impeachment case. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, the President is open to any dialogue to promote cooperation and the stability of democracy in the country. Hindi ako Paano ba yun? naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. At hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Pero kasi yung Palace Press Officer nagsabi, pero ano ba yung pagkakaalam nyo? Gugustuhin ba ni Presidente na manghimasok dito? At may lugar ba for him to intervene? Hindi ko alam. Si Yusek Claire lang naman ang nagsabi. Pero sa panig at party ko, ano nga ang pag-uusapan? Ano nga mapagkasundoan namin? Kung meron man, kailangan namang gawin pa rin in open court. Bakit hindi na lamang gawin in open court? Hindi kailangan ng dialogue, sir. Pleadings Wala ako nakikitang dahilan o rason kaugnay sa bagay na yan. Ulitin ko, ang proseso natin ay kung may hindi sang-ayon sa proseso ng Kamara o ng Senado, pwedeng iakyat sa Korte Suprema yan, which under our Constitution is the sole arbiter with respect to deciding what is legal and or illegal, what is constitutional and or unconstitutional. Hindi yan pwedeng pag-usapan o pagkasundoan
ng Kamara o ng Senado bilang prosecutor man o bilang impeachment court. Hindi ba ang amicable settlement sa pagitan ng magkabilang panig? Walang amicable settlement sa pagitan ng korte at ng prosecution. Wala yatang ganun. So, kung nalalabuan ang Kamara sa proseso o basta kung may nalalabuan, mag-submit ng pleadings dapat ang House bilang Ang prosecutor. tagal na nilang atat na atat magsimula ito. Hindi ba? Siguro naman dapat handa na sila at nalalaman nila yung mga dapat at pwede nilang gawin sang-ayon sa rules ng Senado at sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment. Again, once the court is established and the court has been established already, ang lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng mga pleading. Hindi sa pamamagitan ng press release, hindi sa pamamagitan ng meeting o caucus, hindi sa pamamagitan ng social media, kung hindi sa pamamagitan lamang ng pleadings. Hindi kailangang mamagitan dito ng presidente, hindi kailangang mamagitan sa Senado at sa Kamara. Wala ako nakikitang pangailangan dahil wala namang kailangan ipagitan. Dahil simple lamang naman, nag-utos ang Senado bilang impeachment court, nag-utos siya hindi lamang sa nasasakdal, pero pati na rin sa prosecution. Kautusan na sa aking pananaw at palagay ay dapat sundan at sundin. Kung hindi, may remedies ang impeachment court, may remedies din naman yung magkabilang panig kung sakasakali. Nasaan siya? Manila doctor, sir. Bakit? Kung kailan recess na, doon ba siya na high blood? Sir, nagpatong-patong lahat. Naipon. Get well soon. Walang senador na openly na nagsasabi na dapat i-convict si VP. Unlike yung mga pro-Duterte fellow. Walang senador. Nagsasabi i-convict. Hindi ko alam yung mga sinasabi nila sa kanilang mga social media account o sa labas at sa publiko. Hindi ko minomonitor yon. So ano yung tanong niya? Sir, kasi ang point ni Marlon is yung sinasabi na yung pagpapainibig. Kasi wala namang may senador na nagsasabi na ituloy yung impeachment trial, but wala nagsasabi na dapat i-convict siya. Pero may senador na nagsasabi dapat i-dismiss kasi political. Ulitin ko, at the proper time, pwede ang hilingin ng magkabilang panig. Kung reklamo sila ng reklamo na keso hindi raw ito pwedeng gawin ng isang senator judge, pues ganun din, ibabalik ko. Ang pwede lamang ding humiling nito, kung sakasakali, ay yung magkabilang panig, prosecution or defense, pag nagsimula na yung trial. Hindi sa post lamang sa social media. Paano naman yun iko-considera ng korte kung sakasakali, nag-post lamang naman o nagpa-interview lamang naman. Kailangan dumaan ito sa proseso na, dahil may impeachment court na nga. Kaya ba i-remind ulit sila na dapat hindi nagsasalita kung may feeling man sila sa isa? Hindi para sa akin na sabihin pang muli yun dahil ina-assume dapat na alam ng kada senator judge ang papel na dapat nilang gampanan na siyang papanagutan naman nila sa publikong bumoto rin sa kanila. Malaki. Matanda. Maraming ganun. Kasi niremind nyo sila bago kayo mag-oath ngayon naka-oath na si Nung kampanya kasi yun Dahil siyempre, may mga matatanong na kampanya. Pero ngayong nag-convene na, ang assumption, nung binoto nga sila at naging senador sila, kasama sa pwede maging trabaho nila yan. Mga impeachment court judges. Pero di ba mas all the more that they should be more responsible sa sinasabi and ginagawa because nakapag-oath na nga. Sabi Nino, again, it is addressed to their sound discretion. And kung may magmo-motion sa impeachment court, i-address din nila yun. Sa kanila itatanong kasi yun Pwede ka lang bang mag-issue sir ng gag order? Nang Gag order. wala sa kapangyarihan ng presiding officer yun. Sir, other topic lang. Hingi lang pong soundbite sa statement nyo on the Israel-Iran conflict ngayon. Well, ang panawagan at kahilingan namin, tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Iran, hindi lamang sa Israel, pero sa mga karatig bansa na maaaring maapektuhan nitong gera, tawagin na natin gera, sa pagitan ng Iran at ng Israel. Lalo na't ngayon, tigil yata ang regular flight sa bansang Israel. So sana,
tiyakin nila ang kaligtasan at mag-schedule ng repatriation flight sa sinumang Pilipino ang nagnanais makauwi muna. Hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, pero dahil na rin nga baka wala naman yung trabaho nila doon sa bansang Israel dahil sa gera na nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. And then, sir, yung barangay SK elections, meron nagsasabi na baka ma-declare na unconstitutional. Kasi yung 2022, barangay SK elections, declared as unconstitutional dahil daw sa extension ng term na deprive ang mga tao ng kanilang right of suffrage. Sino nagsabi? Nabasa ko yung desisyon ng korte yung nagsabing unconstitutional yung in part yung unang batas na pinasa ng Kongreso dahil ipinagpaliban ng eleksyon pero walang Senate na term. Yun ang pagkakaunawa ko sa desisyon at pasya. Ito, pinagpaliban pero nag-set ng term. Hindi in-strike down ng Korte Suprema yung pagpapaliban ng term. Ang in-strike down ay yung kawalan ng term. Itong pinasa namin panukalang batas, sa pananaw namin ay compliant dahil naiiba to dun sa una. Dahil maliban sa pagpapaliban, sinet na yung term ng barangay and SK officials sa 4 na taon. So yun yung pagkakaiba. So marahil, kung may pagkakaiba, hindi maging pareho ang desisyon ng Korte kaugnay ng pagiging partially unconstitutional ng unang batas. And since this was discussed po during the LEDAC meeting, confident kayo na pipirmahan ito ni Presidente? Oo, isa to sa mga diniscuss sa LEDAC. Bagaman wala ito sa priority measures na unang pinagkasunduan sa mga naunang LEDAC, isa to sa mga hinirit na mga priority measures na dapat pagpasa ng Kongreso one way or the other. Dahil nga napipinto na ang eleksyon sa December of 2025. Nahabol naman namin yan at napasa namin lahat ng priority measures except for 2, I think. 1 or 2 na hindi na namin nahabol nitong last 2 weeks namin. So sigurado to, sir, magiging batas. Barring any unforeseen circumstances such as a Supreme Court decision. Again, pananaw ni Attorney Macalintalya na ginagalang ko, pananaw ko din to. Pero sa dulo, Korte Suprema magpapasya kung may mag-aakyat ng kaso doon kaugnay sa constitutionality ng batas na ito. SP, last na lang. Statement Sure. for the upcoming BARM minister elections on October. Ito ang kauna-unahang pagkakataon para sa akin na magkakaroon ng tunay na halalan sa BARM. Regalo natin sa kanila yan, sa ating mga kababayan at kapatid na Muslim, kaugnay ng pagpili ng kanilang magiging mga opisyal upang sa gayon maging accountable ang kanilang magiging mga leader at hindi pala parating ina-appoint na lamang at ang utang na loob ay sa palasyo o sa administrasyon. Sana, pag matuloy ito at tiwala ako matutuloy ito, ang maging utang ng loob ng lahat na magiging opisyal sa BARM ay sa taong bayan na siyang naghalal sa kanila at naglagay sa kanila sa pwestong kabibilangan nila matapos ang BARM elections. Buwan tiwala at paniniwala ko na ito'y dapat matuloy at hindi na may pagpaliban pa.